Bawal na sa alas, Justine Hazareno, Fifi Sharma, and Thea Gagate hindi papayagan ng kanilang PBL teams sa SEA Games. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang paparating na 2025 SEA Games Women's Volleyball ay isa sa mga pinaka-inaabangang laban sa rehiyon, lalo na para sa Alas Pilipinas, ang pambansang koponan ng Pilipinas. Matapos makamit ng team ang silver medal sa 2025 AVC Women's Nations Cup, ang unang podium finish sa Asian level matapos ang 64 years, marami ang naniniwalang may malaking tsansa na silang makapasok muli sa podium sa SEA Games. Pinamumunuan ng veteranang setter na si Gia de Guzman, ang koponan ay binubuo ng kombinasyon ng mga veterano at batang manlalaro na nagbibigay ng magandang balanse ng karanasan at energy. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Jorge Edson Souza de Brito, puspusan ang kanilang paghahanda sa pamamagitan ng training camps at mga international Trinidad Games upang mapalakas ang kanilang teamwork at disiplina. Gayunman, hindi magiging madali ang laban dahil nananatiling malakas ang mga kalaban kagaya nga ng Thailand na matagal nang dominanteng pwersa sa SEA Games, pati na rin ang Vietnam at Indonesia na patuloy ding nagpapalakas ng kanilang mga program. May dagdag ding pressure ang Pilipinas dahil mataas ang inaasahan mula sa mga fans at sa volleyball community na makakuha ng medalya na kung maaari ay gold medal. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mataas ang moral at determinasyon ng Alas Pilipinas. Kung maipagpapatuloy nila ang momentum, masusustento ang kanilang chemistry at mapapangasiwaan ang pressure ng maayos. Posibleng maging breakthrough performance ito ng bansa sa women's volleyball. Samantala, isa na namang lumilitaw na issue ang namamagitan sa pagitan ng mga PBL at PNBF na pamunuan. Nababalita ang hindi raw papayagan ng kani-kanilang club teams na sumali sa SEA Games sina Fifi Sharma, Justine Hazareno mula sa Akari at Thea Gagate naman mula sa Zeus Coffee. Ito ay kasunod ng anunsyo sa paglalabas ng listahan ng players na makikipagsagupaan na naman sa international stage. Kaya naman umani muli ito ng mga komento. Ayon sa mga komento, hahabol ang mga Akat girls, tatapusin lang yung conference. If ever na hindi sila makapasok sa semis, direkta na sa alas yan. If pumasok naman, baka 50-50 kung makakapag-commit pa sila sa alas. Kabisado naman na GS si Thea mukhang ipagdadamot na ng SJA kasi hindi rin nagagamit at malaki ang chance nila na makapasok sa finals ang Zeus Coffee. Grabe naman if totoo ito. Si Solomon nga piniyagan ng mother team niya sa Japan eh. Pwede si Datdat Pipito sa libero, middle blocker, Palomata at Madayag, okay na yun. Sana pagbigyan ng PLDT si Arado. Very important, mayroong Solomon, Angel Canino, Palomata, Madayag, okay na yun. Doon sana bumalik ang galing mag-save ng bola. Ang aim ng Team Alas ay makapodium. Wala si Tuyen. Mayroon pang Belen, 6 feet si Leila Cruz, mas bagay mag-middle blocker. Torresco din, 6 feet. Madayag mula na mag-Japan, nag-improve na yung husto ang plays. Van and Aya will improve more. No problem kung ayaw ng Akard at Zeus. Sayang talaga si MJ Phillips at Van Segal. Mayroon pang Angel Canino at Mitura. Tatlo sa Akari, Mars Alba, Pipi Sharma at Hazareno. Sa ibang bansa pag-call ng national team, hindi pwedeng humadlang ang club teams. Above all, laban wag bibitaw Alas Pilipinas. For me, I would agree this time with Zeus. Sayang lang ang talent ni Gagate, nababangko lang naman. Mas makakatulong siya sa mother team niya. Kaya dapat madaming reserves para sa ganitong instances. Magpasok ng mga collegiate players na may potensyal. Hanggang ngayon, hindi pa rin aligned ang calendar ng PH local leagues sa FIPB, AVC, OCA at SEA Games calendars. Matagal nang communicated ang International Regional FIPB schedules until 2027, leading up to 2028 Los Angeles Olympics Games. Kung makaasat ng mga matatanda sa PBL at PNBF, para bang kahapon lang nag-decide ang SEA Games na i-hold ang SEA Games sa December. Ganito kagulo sa Pilipinas, laro na nga, pinupolitika pa. Tapos kung makapressure kayo na kailangan maka-podium finish, as simple as aligning calendars, hindi nyo pa magawa ng maayos,
Ang gugulo nyo, PBL at PNBF, pag puro pride, mag-usap kayo, puro pera lang kasi ang nasa isip nyo. Kaya naman, anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.